Magandang hapon po. Salamat po Sir Mike, Ma'am Celia sa napakagandang introduction at hello po kay Ma'am Francesca. Inimbita ko talaga yan si Ma'am Francesca na maging featured guest natin dito dahil nga we're celebrating World Space Week at ang theme ngayong taon ay Women in Space. So tamang-tama lang po na siya ang i-feature natin. Hello po Ma'am Francesca. Hello po, Sir Anthony, and hello po to everyone. Thank you for inviting me po, Sir Anthony, and for the rest Ayan. po. Okay, so bali ang mangyayari ngayon ay two parts ito. So ipapaliwanag ko muna yung tungkol sa technical na aspects nitong relaying signals with space satellites at Earth. And then later on, si Ma'am Francesca ay i-share yung experiences niya sa paggamit ng radio para i-receive yung signals sa space satellites. Si Ma'am Francesca ay member ng Manila Girl Scout Council. So ginagawa nila ito as a routine activity na kung yung mga Girl Scouts nga natin ay kayang gawin, ay I'm sure kayang gawin rin ito ng mga iba pang students. So yun po ang introduction natin at sisimulan ko na ang session natin about relaying signals with space satellites. So muli ako po si Sir Anthony, sa mga parati pong umattend ng webinar natin dito sa Kasama, ay nakita nyo na po akong mag-discuss ng astronomy and space-related na topics dito sa Kasama Teachers sa community. At ngayon po, ang isi-share ko sa inyo ay isa na namang exciting, para sa akin ay exciting siya, at baka magustuhan nyo rin, na activity. Kung matatandaan nyo, nung nakaraan lang ay may announcement na naman na nagpalipad na naman ng satellite ang Pilipinas. So nagpalipad tayo nung nakaraan lang ng Maya 3 and 4. At before that, meron ding Maya 1 and 2. And even before that, may Diwata 2 and Diwata 1. So this is exciting times ngayon dahil naabutan natin yung era kung saan ay nagpapalipad na ng satellites ang Pilipinas. At hindi alam ng nakararami sa atin na even a grade school student, a 9-year-old student, ay pwede niyang sagapin yung signals na galing sa satellites. At yun ang pag-uusapan natin dito sa session na ito. Kung paano natin pwedeng integrate itong, this is a hobby actually, so something that we do during our free time. Paano natin ito i-integrate sa classroom? Kasi pwede itong gamitin para magkaroon ng application yung mga pinag-aaralan natin sa klase. So instead na theoretical lang lahat na pinag-aaralan natin tungkol sa, for example, electromagnetic spectrum, tungkol sa radio waves, ay hindi na siya theoretical lang, may application siya. So lalabas kayo ng playground, kasama mo si teacher, may dala kayong radio unit. Ang tinutukoy natin ay yung ganitong klaseng radio. Baka nakakita na kayo nito. Ito yung mga nakasukbit sa likod ng barangay tanod, ng pulis, ng bombero, o walkie-talkie ang tawag nila dito. So kapag may ganito ka, pwede mo nang gayahin yung mga nakikita mo sa movie na, sandali lang, tatawag lang ako sa satellite. So totoo po yun, pwede mong gamitin yung satellite. Kung may ganito kang gadget, mura lang naman ito, mas mahal pa ang smartphone mo, siguro makabili ka ng 5 ng ganito sa isang smartphone. So kung meron kang ganitong device, ay pwede kang mag-send ng signal sa satellite at yung satellite ay magre-reply. At ang kagandahan niyan ay pwede mong gamitin, for example, yung Diwata 2 satellite para makakontak ka doon. Gamit lamang ito. So hindi marami ang nakakaalam na pwedeng gawin yon. Pero itong mga kagaya namin na enthusiasts, radio enthusiasts, it is our goal na sana ay mas marami pang matuto kung paano gawin ito at paano gamitin ng satellites. Dahil walang iba pang mas magandang paraan para ma-explore mo ang STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics by applying the concepts. So halimbawa, sa pagre-relay ng signals with space satellites, kailangan mo mag-design ng antenna. Kung nakikita nyo sa picture, may hawak akong parang medyo weird na antenna, pero walang pinagkaiba yan sa antenna na ginagamit nyo sa, sino bang nakaabot dito nung wala pang Netflix? Yung TV. Yung TV na itututok mo yung antenna, sasabihin mong tatay mo, sige, ikot mo pa. O kaya, malakas na yung signal. Okay, tigil mo na. So walang pinagkaiba yung antenna na ginagamit namin sa mga antenna na ginagamit sa pag-receive ng signals ng TV.
So, pwede mong itutok sa langit yun, itutok mo sa satellites at instead na TV or channel ang marireceive mo ay signals mula sa orbiting satellites. So, yun. So, tignan natin kung paano ito gawin. Okay, so ano ba itong amateur radio satellite? Bale, yung mga satellites natin, kina-classify nila yan into different categories. May satellite na pang military, hindi natin pwedeng gamitin yon. May satellite na commercial, ibig sabihin nun ay commercial, pinagkakakitaan. So, hindi natin magamit yun unless magbabayad tayo. Pero ayaw natin magbayad, doon lang tayo sa libre. Merong satellite na pang weather, ibig sabihin, taga-picture siya ng ulap, taga-picture ng paligid, titignan niya yung Earth. So may ganung satellite. At meron ding satellite na for civilian use. Ibig sabihin ay for you, for me, for anyone na willing na kumuha ng lisensya. Later on, ipapaliwanag ko kung bakit kailangan ng lisensya. Okay, so may certain types of satellites na ang tawag ay amateur radio satellites. Ito yung mga satellites na designed or ginawa para gamitin ng civilians kagaya natin. So amateur siya kasi kumbaga hindi siya ang ibig sabihin kasi ng amateur ay walang special training. Hindi kailangan ng special training. So yung hobbyist na gumagamit nun ay hindi sila professional in a sense kasi ang difference ng amateur ay kapag ikaw ay nag-aral para sa isang bagay, professional ka doon sa bagay na yon. Pero kung inaral mo lang siya as a hobby, amateur ang tawag doon. So halimbawa, amateur photographer. So hindi ka nag-aral, hindi ka pumasok sa school, hindi ka nag-schooling para doon. So amateur photographer ka. So kung amateur radio enthusiast ka, ibig sabihin naging hobby mo ang amateur radio, at yun na yung radio communications, pwede kang umaccess sa satellite in an amateur capacity. So ano ba itong ina-access natin na ito? Yung satellite, may dala siyang gadget na kapag nag-send ka ng signal, at na-detect niya yung signal na yun, magre-reply siya. So para lang siyang, hey satellite. Tapos sabi ng satellite, tama ba yung signal mo? Pag tama yung signal niya, magre-respond siya. So ang tawag dun sa devices na yun ay transponder. So imaginein mo, meron kang inilagay sa dulo ng rocket na transponder, nilagay mo sa space, gaano kataas? 400 kilometers. So ang distance halimbawa, mula sa Maynila hanggang sa bahay namin sa Bicol ay 400 kilometers, ganun kalayo. O kaya twice the distance mula Maynila hanggang Baguio. I think 200 kilometers yata ang Baguio mula sa Maynila. So ang pinag-uusapan natin ay 400 kilometers. So yung 400 kilometers na yan yung taas ng satellite. So pag nag-send ka ng signal sa kanya at na-receive niya yung tamang signal, magre-reply siya. So kaya tinawag na transponder. At dahil doon, pwede siyang mag-relay ng signal. Ang ibig sabihin ng relay ay may narinig ka at ipinasa mo. So halimbawa, di ba pag naglalaro ka ng message relay, kukunin mo yung message and then uulitin mo yung message. So ganun yung ginagawa ng satellite. Itong mga satellite na to ay may acronym. Ang tawag sa kanila ay OSCAR satellites. Kasi ang ibig sabihin nun ay orbiting satellites carrying amateur radio. So essentially, it's just a satellite na for amateur radio use. At ang Pilipinas ay may isang satellite na para dyan talaga. Yun ay yung Diwata 2 at still active pa rin siya. And if eventually matutunan nyo kung paano gawin ito through this webinar, ay baka sa weekend o sa makalawa ay pwedeng kayo na yung gumamit ng satellite na yun. Okay? So, pag gumamit ka ng amateur radio satellites, meron kang free call. Ibig sabihin ay makakatawag ka mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. So, sa Japan, sa Malaysia, sa Singapore, China, Indonesia, South Korea, Vietnam, Hong Kong, Thailand, Taiwan, India, Sri Lanka, Australia. Yung mga bansa na yan, even kahit kasing layo, kahit Russia, aabutin pa. Hindi ko na nilagay dyan kasi mahirap na yan. Pero ang point is, kung sanay tayo sa call na ginagawa natin ngayon, yung mga calls na ginagawa natin ngayon, paano ba yun nagagawa? Di ba may gadget ka, cellphone? Yung cellphone na yun, ko-connect sa router mo o kaya ko-connect siya sa cell site. And then, mag-uusap yung mga cell sites and then i-connect niya yun dun sa kausap mo. So, para makapag-establish ka ng call, kailangan mong dumaan sa tinatawag na infrastructure. May naka-set up na system para makapag-gawa ka ng call.
kapag sa amateur radio satellites, hindi mo kailangan yung infrastructure na yun kasi ang gagamitin mong cell site essentially ay yung satellite. So instead na nasa kantong tower yung gagamitin mo, ang gagamitin mo ay yung nasa space na repeater or na tower. So kakaiba yung tower mo, ang coverage niya buong Pilipinas. At dahil hindi ka nagre-rely sa infrastructure, this is not only low cost, this is also reliable. Gaano ka reliable? Well, kung sa dagat, halimbawa, nasa gitna ka ng dagat, tapos wala kang signals ng cellphone, yung cellphone mo hindi gagana. Pero kapag may ganito kang radyo, at yung signal ay i-bounce mo sa satellite, ay makakarating sa ibang bansa yung tawag mo. Pero hindi ka gumamit ng infrastructure. Ito lang ang bit-bit mo. So maganda tong gamitin for emergency communications. Kaya kung nakikita nyo itong mga Boy Scouts natin, ay tinuturuan natin na gumamit ng satellites kasi nga dapat ay laging handa. So mamaya, papakita naman natin sa mga Girl Scouts. So yan po yung tungkol sa satellites natin. So ano bang kailangan mo para maka-access ng satellite? When we say access, gagamitin mo siya. So kung halimbawa ikaw, bumili ka ng cellphone, di ba? Yung cellphone mo na yon bago nakarating sa'yo, yung company na pinagbilhan mo nung cellphone na yon ay inilisensya na yung, kumbaga nakarehistro na yung cellphone na yon, may mga clearances na yan sa NTC. NTC is a National Telecommunications Commission. Sila yung in charge sa mga radio-related na matters. Pag ikaw, as an individual, gusto mong gumamit ng satellites, may certain requirements. At ang reason for that is kapag hinayaan lang natin kahit sinong gumamit, yung hindi trained or hindi, kumbaga, responsible enough, ay magkakagulo, kumbaga, maja-jam yung satellite. Ibig sabihin nito ay mami-misuse siya. So imaginein mo yung paggamit ng satellite ay parang paggamit ng sasakyan. Hindi kahit sino pwedeng gumamit ng sasakyan. Kailangan ay nakarehistro yung sasakyan at kailangan ay may lisensya. Kasi kung lahat ay pwede nang gumamit, may responsibility kasi nakaakibat yung privilege na ibibigay sa'yo. So para magamit mo yung, for example, Diwata 2 satellite, kailangan mo ng number 1, lisensya. At ang kagandahan lang ay yung lisensya na to ay kayang kunin ng kahit 9 years old. So hindi po ganun kahirap kumuha ng lisensya. Kailangan mo lang dumaan sa proseso dahil kung hindi ka kukuha ng lisensya, magiging illegal yung use mo ng satellite. So syempre, kailangan mo ng lisensya, kailangan mo rin ng radio unit. So ganito, pag tinype mo lang two-way radio sa mga online searches, lalabas yung ganitong klaseng radio. So ganito ang kailangan mo. And then, kailangan mo rin palakasin yung signal. Ito kasing radio na to, may antena to. Ito, napakaliit to. Pag tinanggal ko to, ayan, natatanggal yan. Ito yung antena niya, napakaliit yan. Saan lang to makakarating? Siguro sa kabilang bayan lang to. Kung nasa Cavite ka, aabot to ng Maynila. Siguro mula Cavite, aabot ng Bataan, ganun. Pero baka hindi siya umabot sa satellite. So kaya kailangan mo ng specialized na antena na i-DIY mo lang naman. So ibig sabihin ay pwede mo itong gawin sa bahay using materials na maaring meron ka na nun sa bahay. So DIY antenna, mamaya i-discuss ko yan. And also, you need to know kung kailan dadaan yung satellite. So kung kayo ay may access ngayon sa Android phones, i-type nyo lang yung app na halimbawa satellite tracker, lalabas na napakaraming apps na pwede mong gamitin para malaman kung anong satellite ang dumadaan ngayon. So all you need to do, ay pakita natin sa next na slide, to access the satellite ay itutok mo yung antena mo sa langit kung nasan direction yung satellite at makakakontakt ka na. So dito, pinakita ko sa slide na to yung measurements in millimeters ng antena na pwede nyong i-homebrew. At meron pa sa next na slide. Ayan, mas detailed. So kung sa inyo, kung kayo ay interested later on na i-pursue ito as an activity na pwede nyong gawin sa classroom, for example, halimbawa si teacher, gagawa siya ng antena tapos dadalhin niya yung mga estudyante niya sa labas. Class, ngayon ang gagawin natin ay susubukan nating kumontak sa satellite ng Pilipinas. Dadaan siya ngayon. Yan. Itututok mo lang yung antena mo sa langit and then makukuha mo na yung signal. So to interpret itong para dun sa mga interested, to interpret this diagram, ang sinasabi lang nito ay kukuha ka ng any conductor, for example, copper. Yung copper ay i-measure mo siya in millimeters, so 290 millimeters, halos yung laki ng ruler yan.
So, i-measure mo siya sa ganyang dimensions and then i-measure mo din yung spacing nila. Basically, gagayahin mo lang yung layout na to using copper material tapos i-connect mo siya sa radio. So medyo baka ito ay komplikado pa sa inyo pero kung may interested, pwede tayong mag-open ng discussion sa kasama para i-guide kayo on exactly how to build this antenna. Pero may nabibili rin naman na ganito. So ito kasi ang gastos ko lang dito ay 300 pesos para magawa ito. Pero kung halimbawa ay masyadong komplikado ito para sa iyo, ay pwede ka naman bumili. Maghanda ka nga lang ng 15,000 pesos kasi yun ang running rates ngayon ng mga ganitong klaseng antenna. So, pinopromote natin yung DIY kasi STEM nga Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Gusto natin na i-involve yung mga estudyante natin in the design process. Hindi lang sila tinatawag na appliance users, hindi lang sila yung mga estudyante na gagamit lang for the sake na magamit. Dapat naiintindihan din nila kung ano yung ginagamit nila. So kung i-involve natin sila in designing an antenna or building an antenna, mas magkakaroon sila ng deeper understanding on how an antenna works and how to receive very faint signals. At malay natin, in the future ay magamit nila ito sa field na kanilang pipiliin. So later on, pwede tayo mag-open ng discussion on how to build the antenna. So essentially, what you need to do is to build an antenna or buy kung gusto nyo. Okay. So how does it work? So for example, yung someone from the Philippines, nagpadala siya ng signal. At yung signal na yun ay isang valid na signal. Ibig sabihin may tama yung may mga password kasi ang satellites. Pero itong password na to naka-publish ito. Yung password na to ay para tong susi. Kapag mali yung password mo, kahit marinig siya ng satellite, hindi niya uulitin yung signal mo. So kagandahan sa mga satellites dahil nga published yung mga passwords na ito, pwede mo siyang ilagay sa transmission mo, sa radyo lang yon. So for example, itong radio na to, may settings ito sa loob na ilalagay mo yung nire-require ng satellite. Tapos pag pinress mo yung isang button dito, may tinatawag na push to talk. Pag nagsalita ako, hello, si Sir Anthony po ito, Delta Uniform 1 Alpha Uniform, yun po yung call sign ko. Ano yan, identifier ko po yan. So pag sinabi ko yun at tama yung signal ko, maririnig yun ng satellite. At dahil narinig ng satellite at dahil nga transponder siya, magre-respond siya. So magta-transmit siya ng signal. At kung nataon na yung satellite na yun ay nasa pagitan ng Philippines at sa illustration natin na ito ay Japan, yung signal na yun ay makakarating sa Japan. So ano nang mangyayari? Tignan natin. Yung someone from Japan, maririnig niya yung signal. Uy, may nagsalita. May nagsalita. Narinig ko. Delta Uniform 1, Alpha Uniform. Aba, mukhang sa Pilipinas galing yun. So ang gagawin niya ay magsasalita rin siya. At dahil nga alam niya yung settings ng satellite, yung dapat ilagay dun sa radio niya, magsasalita siya and then yung satellite marireceive yung signal niya and then i-retransmit ng satellite at maririnig ko naman yun sa Pilipinas. So, ganun siya nagwo-work. Okay. Okay, so para ma-access mo yung satellite, tandaan, kailangan ay dapat may tinatawag na satellite pass or magpa-pass or dadaan yung satellite. Kahit anong tutok mo sa langit ng antena mo, yan, yung antena na ginawa ko, ako po yan, yung kamay ko yan. Kahit anong tutok mo sa langit yan, kung wala namang satellite na sasalo ng signal mo, hindi po diretso lang yung signal mo, hindi siya bababa kasi wala nga sasalo eh. Kailangan mo itutok ng maayos yung antena mo. Kung yung satellite ay nasa banda rito, tapos dito ka nakatutok, hindi niya marireceive yung signal mo. So, kailangan nakatutok siya ng maayos. At kailangan din papakinggan mo kung anong nangyayari. Baka kasi may nag-uusap, tapos sasabat-sabat ka. Meron ding tinatawag na radio etiquette. Kumbaga, kaya kailangan ng lisensya. Doon kasi sa pagla-license, may mga series of questions doon. Like, halimbawa, sasabihin doon, kapag may nag-uusap, ano bang dapat gawin? Hihingi ka ba ng permission to speak muna o sasalita ka na lang agad? So kapag ang sagot mo ay sasalita ka na lang agad, baka babagsak ka sa exam. So ganung klaseng mga tanong yung sa exam. Halimbawa, nakalagay doon, yung kapitbahay mo ay mayroong medical equipment na nagmamalfunction every time nagtatransmit ka. Anong dapat mong gawin? Hindi, sige, mag-transmit pa ako. Pag ganun yung sagot mo, baka talagang hindi ka na nga makakuha ng lisensya. So ang sagot doon ay dapat ay kapag nagkukos ka ng interference
you cease operation or stop ka muna. So ganoon. So mga ganung klaseng tanong ang kailangan mong pag-aralan. Lahat 'yan ay makukuha mo yung materials niyan sa NTC. Pwede mo nga tignan yung kanilang mga memorandum doon. May mga certain radio rules and regulation na kailangan mong alamin. At kapag alam mo na yon, ay pwede ka nang pumunta sa NTC, sabihin mo, pwede ba akong mag-exam at kumuha ng lisensya? So para ka lang nagpunta sa LTO at nag-driver's exam, yung 'di ba, yung driver's license, nagsasakay ka sa sasakyan tapos magda-drive ka, papakita mong marunong ka mag-drive. So ganun din sa pag-access ng satellites, paggamit ng radio para makakuha ka ng lisensya, ipapakita mo na responsible user ka. And then pag may lisensya ka na, bibigyan ka ng call sign. So sa case ko, ang call sign ko ay Delta Uniform 1, Alpha Uniform. Unique na call sign yan. Ibig sabihin, ako lang ang may hawak niyan kasi yung signal ko pwedeng makarating sa ibang lugar eh. So kailangan ma-identify nila yan. Alam niyo yung mga radio station sa Pilipinas, DZRH, yan, DZBB. So yung letter D doon kasi, it stands for Philippines. So yung sa case ko, Delta Uniform 1, so yan yung, kumbaga, pag narinig ng someone na taga Japan, alam niyang galing sa Pilipinas. Pero hindi yun ibig sabihin na lahat letter D. Meron din ibang mga call signs. Pero karamihan ay sumusunod sa ganitong format. So yun, so makikinig ka kasi pwedeng marinig mo ay galing sa ibang bansa. And in fact, binabati ko nga pala itong mga si Delta, si 9 Whiskey 8 Victor Whiskey, si Ma'am Nikki, saka si Sir Stanley, 9 Whiskey 8 Delta November X-ray, mga regular kong kausap yan sa satellite, taga Malaysia sila. So ang nangyayari kapag weekend, pupunta ako sa bubong, itututok ko yung antena ko sa satellite at magtatanong ako, sinong nandyan? Of course, English yun. Anyone listening? Tapos sasagutin ako ng mga yan sa Malaysia. So we do this as part of a hobby actually. Pero pwede rin natin itong i-integrate sa curriculum. Most especially ngayon na nasa space age tayo ng Pilipinas, kung saan ay nagpapadala tayo ng napakaraming satellites. So yan, so kapag narinig mo na yung pinag-uusapan, alam mo na kung sino yung mga tao sa satellites, pwede ka na mag-transmit. Ibig sabihin nun, magsasalita ka na sa radio, pipindutin mo yung tinatawag na push to talk. Sa side ng radio, merong pindutan, yan, pipindutin mo yung pindutan na yun at pwede ka na magsalita. Dahil nga yung satellite ay nag-orbit, limited lang yung time na pwede siyang magamit. So, 13 minutes lang siyang magagamit kasi syempre mawawala na siya sa view natin. So, after 13 minutes, hindi mo na siya magagamit. Pero dahil nga nag-orbit siya, babalik lang ulit siya. So, after 90 minutes, so isa't kalahating oras, nasa ibabaw na naman siya ng Pilipinas at pwede mo na naman siyang gamitin. At hindi lang isang satellites, napakarami nila. Pwede mong gamitin na halos lahat sila na for amateur radio use. Okay, so may paparinig ako sa inyong video. Bale, nung nilaunch ang Diwata 2, bale, yung Stamina for Space, nag-reach out sila sa amin, sa group namin, AMSAT Philippines, so Amateur Radio Satellite Philippines, isa itong special interest organization na pinangungunahan ni Sir Attorney Ed Valdez. Bale, itong group na ito, ang specialization namin ay hobby actually. Ang hobby namin ay kumontak sa satellites. So nung pinalabas, nung nilaunch yung Diwata 2, nag-reach out sa amin ng Stamina for Space. Ang pangalan pa nila dati ay Philippine Microsat, na kung pwede silang tulungan na i-test yung Diwata 2 satellite. At sa video na ipapakita ko next, in a while, saglit, tignan nyo kung paano ginagamit yung antena, ano yung mga sinasabi, kung may marinig kayong numbers, tandaan nyo at pag-uusapan natin yon at the end of the video. Okay, i-play natin. Mukhang wala yatang audio, ma'am. Wala yatang audio, ma'am, sa moderators natin. Sige, i-re-share natin yung screen para makita natin, marinig natin kasi magandang marinig. 4 India 1 Alpha Whiskey November.
Alpha Whiskey November, you are 59. This is DX1 Oscar, QSL. QSL, 59 din po kayo dito sa may Santa Rosa, Laguna. Over. QSL, DX1 Oscar, may QTH is Dagupan, Pangasinan, Maraming salamat for the nice contact for Indio 1, Alpha Whiskey November, DX1 Oscar, 73. 4 India 1, America Whiskey November, 7 India 1, Alpha Delta Children, Thank you very much there. Hello in Okinawa. This is 4I1 Alpha Whiskey November from the Philippines. Over. DX1 Oscar for the Diwata to repeated test. Do you copy? Over. Yan. Okay, so tignan natin. Pag-usapan natin yung tungkol sa video. So sa video na to pinakita na nasa Santa Rosa ako. Nagkataon kasi na nasa sasakyan ako niyan Tapos nakita ko sa Android phone ko nakasulat, uy, may dadaan yung satellite. So sabi ko, saglit, tatabi muna ako at magpa-park para makakontak. So ang kausap ko dyan ay mula Santa Rosa papunta sa Dagupan. Pero hindi kami nag-usap na gamit lang yung radio namin. Nag-usap kami via satellite. Ibig sabihin yung signal ay ibinato sa satellite and then yung satellite ay ibinato yung signal pababa. So yung kausap ko dyan ay si Sir Jarwin, si Delta Victor 2 Juliet Bravo. Isa siya sa pinakamahusay na satellite operator sa Pilipinas. At tinuruan niya rin ako sa paggawa ng maraming bagay tungkol sa dito, gagaya ng antena. So thank you Sir Jarwin, special thanks. So mula sa Santa Rosa, nakausap ko siya sa Dagupan via satellite. Hindi kami gumamit ng cell site, hindi kami gumamit ng internet, walang cable. So satellite ang ginamit namin. So in that sense, pwede nating sabihin na meron akong DIY or do-it-yourself or home-brewed na satellite phone. So ganun yung setup niyan. Dahil portable siya, bit-bit ko lang siya, dala-dala ko siya anywhere. So hindi lang sa Dagupan yung nakausap ko rin si 7 Juliet 1 Alpha Delta Juliet sa sa American siya na nasa Japan nung time na yon. Sa Okinawa. So nakausap ko siya, mukhang galing Santa Rosa, nakausap ko siya sa Okinawa at ang sabi niya ay good signal daw. So sinasabi niya sa akin na maganda daw yung pasok ko. So maganda yung pasok ng signal ko sa satellite at maganda rin yung bato ng satellite papunta sa kanya. Kaya good signal. At sabi niya pa nga ay 5.9. So itong 5.9 na to, ibig sabihin lang nito ay ang audio quality ko raw ay 5 out of 5. Ano namin ito, parang convention ito among amateur radio enthusiast. So pag sinabing 5.9, ibig sabihin 5 out of 5 yung audio quality at 9 out of 9 yung signal strength. Ibig sabihin talagang todo, sagad na, pinakamaganda na yung signal. Marami pa tayong narinig na words kagaya ng sinabi ni Sir Jarwin na QSL. QSL means I acknowledge. Yes, pag may tinatanong sa'yo, pwede mong sabihin na QSL. Bale, mga remnants ito ng mga sinaunang way of communicating. Dati kasi, ang long distance communication ay telegrama. Minsan, mahirap yung isusulat mo sa telegrama, I acknowledge, I received your message, I understood perfectly. Ang haba-haba nun. So, gumawa sila ng codes. So, isa sa mga code na sinabi nila ay, okay, pag sinend ko tong Q, S, saka L, it means I acknowledge. So instead na mahabang words ang sasabihin, ito na lang Q codes na tinatawag kasi nagsisimula sa letter Q. So QSL, I acknowledge. At may sinabi pa siya, QTH. So instead na sinasabi niya na my home for H,
my home is in Pangasinan, sinabi niya na lang QTH. So nagkakaintindihan kami na pag sinabing QTH, what is your address? I mean, where are you transmitting from? Hindi yung address mismo kasi baka mamaya nasa kalsada ka. So yun yung QTH mo. Kung nasa Luneta ka nung time na nag-transmit ka, so yun yung QTH mo. So yun. So meron pang ibang sinabi, CQ, ibig sabihin nun ay naghahanap siya ng kausap. So pag sinabi kong CQ satellite, nagsalita ako sa satellite, lahat ng makakarinig, understood yun na sinasabi na naghahanap ako ng kausap. So isa yan sa mga, ilan yan sa mga maririnig mo. And ang pinaka-popular sa lahat ay yung 73. Or ang ibig sabihin nito ay best regards. Bale, 73 yan, pang 73 na siya dun sa listahan. Marami yan eh. May listahan yan, 1 to 100 yata yun. Basta meron silang kodigo ng listahan na kung saan ay pag sinend ko tong number 1, ang ibig sabihin ay ganito. Pag sinend ko yung number 2, ang ibig sabihin ay ganito. Pag sinend ko yung number 73, ang ibig sabihin ay best regards. So kasi nga naman mahirap mag-send dati, telegrama, ang iikli lang eh. Morse code pa dati. So para maging mas efficient, may kodigo. So kaya parati mo itong maririnig. So among radio enthusiasts, pag sinabing 73 ay best regards. Okay, so tingnan natin next slide. Okay, so wag muna nating i-play, i-introhan ko muna ito. Bale, tungkol naman ito sa, alam niyo yung International Space Station. Ito yung satellite na kung saan nandun yung mga astronauts natin. Okay, itong International Space Station nito, napaka-advanced na na spacecraft nito. At meron silang dedicated na kumbaga way of communicating sa NASA or sa ground. Pero kahit napaka-advanced na nila, na-appreciate nila yung reliability ng amateur radio. At dahil napakasimple lang, magbibit-bit ka lang ng radyo, makakakontak ka na. So even the astronauts ay kailangan nilang mag-train sa amateur radio at makakuha ng lisensya para in case of emergency, pwede silang kumausap sa ground. And in fact, ginagawa nila ito routinely. May mga students tayo from the University of the Philippines sa Integrated School and Holy Angel University na pinangunahan ni Sir Leo Almazan. Kinausap nila yung astronauts nung nakaraan lang. So may program ang NASA na kung saan ay susulat ka sa kanila, tapos i-schedule nila kung kailan dadaan yung space station sa tapat ng school nyo. Tapos kung meron kayong ganitong radyo, pwede nyo kausapin yung astronaut. Hello, kumusta dyan? Okay lang po ba kayo dyan? Kumain na po ba kayo, astronaut? Pwede mong kausapin yun. Kung gusto nyo, pwede nyo i-google yan, how to contact astronauts sa NASA. Hanapin nyo na lang doon at bibigyan kayo ng instructions. Usually, susulat kayo sa kanila. Tapos ipapakita nyo na meron kayong contact na someone na may radio para nga naman may sasalo ng tawag. So, imagine mo. Ngayon, aside from that, meron pa silang ibang ginagawang activity dahil nga gusto nilang i-test kung okay yung gadget nilang dala-dala, yung amateur radio unit na bit-bit nila, nagpapadala sila ng signal sa baba. So, ang ginagawa nila ganito, yung radio, magpe-play sila ng parang tunog, parang music, pero hindi siya music. Mamaya ipaparinig ko sa inyo kung anong tunog. Yung tunog na yon ay nagko-contain yun ng information, data siya na kapag ginamitan mo ng application, kung nakikita nyo dyan, katabi ng radio ay merong parang may cellphone. Yung cellphone na yan, meron niyang app na ang tawag ay Robot 36. Well, pwede kong ipakita yun sa inyo later. Essentially, ang nangyayari ay tutunog yung radio, may maririnig ka, tas yung tunog na yon i-convert into an image. So ito ay isang pwedeng activity na pwede natin gawin kahit sino, kahit walang lisensya ay pwede niyang gawin ito. So remember, ang lisensya ay kailangan lang kapag nagtatransmit ka ng signal. Dahil hindi naman tayo magtatransmit, magre-receive lang tayo. Hindi kailangan ng lisensya. So sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nag-work. Ito nga SSTV na tinatawag or slow scan television. It's a way of sending images using sound. Transmitted through radio signals. So tignan natin. Tayo ng pagdaan ng International Space Station. Pwede natin ulitin. Bale, ang itatransmit nila ay
Magandang umaga sa ating mga karadyo. This is 4I1 Alpha Whiskey November, also known as Starship. Nandito tayo ngayon sa isang rooftop sa Bacoor, Cavite, kung saan nag-aabang tayo ng pagdaan ng International Space Station. Bale, ang itatransmit nila ay audio file, and then yung file na yun ay i-convert into an image gamit ang smartphone. Pwede kang mag-download ng app para malaman mo kung nasaan ang International Space Station, at based dito, malapit na siya sa Pilipinas. Always double check na naka-tune in ka sa 145.8. Ayan. So make sure to start recording 2 minutes before the scheduled pass, kasi hindi natin alam, pwedeng nagpalit sila ng orbit. Ito, yan. Naririnig nyo ba yan? Napakahina. Pero siya yan. Kailangan mong galaw-galawin yung radyo para masagap mo siya ng tama. Yan. Tandaan natin, yung signal na pumapasok na yan ay ibinabato ng space station 400 kilometers away. So siguro nandito na siya, dyan sa lugar na yan. Mas maganda kung meron tayong antena. So sa susunod, baka gagawa ako ng antena na pwede kong itutok para mas malakas yung sagap. Pero still, kahit portable lang, kayang-kaya na pala niya. Pag nawawala-wala yung signal, pwede mong galawin yung radyo para hanapin mo yung pinakamagandang orientation. Yan, so tapos na yung transmission. Tingnan natin kung ano nakuha natin. Ayun, mukhang okay naman. Successful. So yung mga ka-radyo, this is 4I1 Alpha Whiskey November 73, and mabuhay. Okay, so pag-usapan natin yung video. So essentially, bale, nag-device lang sila ng way to transmit images using radio. So instead na ang naririnig mo ay kanta sa FM station, ang naririnig mo ay isang klase ng audio, at dahil hindi mo siya ma-interpret, ang tawag, yung audio kasi na yun ay encoded audio signal. Ibig sabihin ay may certain way of packaging the signal na pwede mo siyang i-decode later on. So may mga Android application na ginagamit for that. Yung kanina pinakita, ang tawag doon ay Robot 36. So isa siyang dedicated na application na makukuha mo for free. Free siya sa Android, at hindi ko alam kung may equivalent siya sa ibang OS. So anyway, yung encoded na signal ay i-decode nung smartphone. So yung signal na naririnig mo ay na ma-convert into an image. So pwede rin siyang kabaligtaran, pwedeng ikaw naman yung magpapadala ng signal. So in which case, kukuha ka ng picture, tapos yung app ay i-encode niya ngayon yun, tapos ilalapit mo sa mic ng radyo para instead na voice yung maririnig, yung tunog yung matatransmit. So may nagsabi sa comment kanina na parang dial-up daw yung tunog. And actually, it follows the same principle. Bawat tone, kung high note siya or low note, bawat spacing nun ay
may corresponding na value na tinatranslate na pwedeng mag-encode at decode ka ng tunog. So ganun siya nag-work. At itong signal na ito ay tinatransmit ito every once in a while ng International Space Station. Usually 1 week yung haba niyan. Dire-diretso lang nilang tinatransmit yan. At kung isa ka sa mga enthusiast na you are into this, kumbaga natutunan mo na to, o kaya teacher ka na gusto mong i-share ito sa students, sabi mo, mga class, labas muna tayo sa playground at ngayon ay sasagap tayo ng signal mula sa satellite. So baka pag sinabi mo yun sa estudyante mo, baka hindi pa maniwala sa'yo. So kaya papakita mo sa kanila na ganito yun, ganitong nangyari yan. Yung satellite nasa ibabaw ng Pilipinas, nagtatransmit siya ng signal at dahil meron tayong ganitong klaseng radyo na hindi naman ganun kamahalan, nasa 1,000 pesos lang ito, 2,000, 3,000, mahal na yung 8,000. So maliit lang, murang halaga lang itong ganitong radyo, pwede ka nang makareceive ng signals from satellite. At kung ikaw ay successfully naka-receive ng signal mula sa satellite, ay ina-awardan ito ng NASA. So ipakita natin yung certificate na example. So ganito yung example ng certificate na binibigay. Actually, hindi lang ito galing sa NASA, galing ito sa iba-ibang organization at isa doon ang NASA. Bale, collaboration nila ito. Ang idea nito ay number 1, para ma-check nila kung gumagana yung radio unit nila sa International Space Station. At pangalawa ay para din magkaroon ng participation ng general public na hindi lang basta kumbaga titignan mo, 'di ba usually inaabangan lang natin kung dadaan yung satellite, kung dadaan yung International Space Station. At siguro yung iba sa inyo ay nakita na with their naked eye ang space station. Pero hindi nyo ba alam na pwede nyo rin siyang sagapin yung signal na binabato niya at pwede mo rin kausapin yung mga nakasakay doon. So that is if pag-aaralan mo itong amateur radio satellites. So yan. So ano pang pwede mong gawin sa satellites? So sinabi ko dito hindi lang amateur radio satellites kasi yung amateur radio ay for civilians, may mga iba pang satellites na pwede nating sagapin. For example, ayan, sabi dito, pwede kang mag-receive ng signals ng images mula sa International Space Station. Pwede ka ring mag-receive ng weather images. So yung image sa kanan ay sinagap ko po yan gamit yung radio ko. So bali instead na smartphone ang nakakonect ay laptop naman. So yung laptop ay instead na some random image ang nakasakay doon sa signal ay picture, real time. Ini-scan po nila yung skies tapos tinatransmit nila pababa. So masasagap mo yung kumbaga meron kang satellite photo ng Pilipinas, ganon. So pwede ka ring mag-broadcast ng beacon. So yung mga ganitong radio, pwede itong i-program such that magta-transmit siya automatically ng location mo, tapos marireceive yun ng satellite at yung location mo ay malalog sa internet. The next time na dumaan yung satellite sa may internet connection na may usually kasi may mga receiving station sa baba. So pag ako nag-send ng signal sa satellite, kukunin niya yung location ko tapos ibabato niya sa baba, tapos mapaplat ako sa map, makikita ko kung nasaan ako. So maganda yun for example, search and rescue. O kaya gusto mo lang ilagay yung sarili mo sa mapa, ganun. So pwede ka rin mag-receive ng satellite telemetry. Meron akong yung mga nabanggit ko nga si Sir Jarwin, si Delta Victor 2 Juliet Bravo, saka si Kyle, Delta Whiskey 9 India Lima X-ray, taga Mindanao si Kyle. Ito yung hobby nila, actually gusto ko nga matutunan nito yung sasagapin mo yung information na ibinabato ng satellite. Halimbawa, sasabihin niya kung lobat na ba siya. Sasabihin niya kung ano ang altitude niya. Sasabihin niya kung ilang percent na yung charge niya. Mga ganong information. So, telemetry. Maraming information tungkol sa satellite na usually ang nakaka-receive lang nito ay yung mga satellite builders. Pero lingid sa ating kaalaman ay kapag may know-how ka on how to do this, pwede mong masagap rin yun. Syempre, pwede kang kumausap sa astronauts at nabanggit ko na nga kanina, nagawa na ito sa Pilipinas. Although hindi ako mismo yung gumawa kasi nasa bubong ako ako yung taga-check kung nasa taas na yung satellite. Sila Sir Leo Almazan ito sa Holy Angel at saka sa UP Integrated School. Nagawa nila ito. And also, lastly, ito yung applicable sa atin, pwede kang mag-conduct ng STEM experiments. Okay, tingnan natin sa next slide. Okay, so saan ba ito papasok sa ating curriculum kung halimbawa ay interested kang ipasok ito?
So sa grade 10, may topic na electromagnetic spectrum. Dito natin pinag-uusapan yung electromagnetic waves. Nagsisimula sa, for example, sa X-rays, yung kabilang end, UV, light. Tapos may certain specific portion doon na radio. At kung sa, yun pa nga, meron pa nga tayong examples na sinusukat natin yung wavelength niya, yung frequency. Lahat actually yan ay related sa the way you design antennas. Yung mga antennas kasi na yan na ginagamit natin dito, for example, yung pinakita ko kanina, may certain sukat yun kasi may hinahabol tayong certain frequency na sasagapin. So, kung pwede mo itong ipasok as an enrichment activity sa class na kung saan ay, for example, ipapakompute mo sa kanila, o ganito yung haba ng antena, pwede mo bang hulaan kung anong frequency ang sinasagap nito? O kaya, baligtarin natin, ganitong frequency ang sasagapin, ano kaya yung haba ng antena? Kasi kung mali yung haba ng antena, magre-respond siya sa ibang, magre-resonate siya sa ibang frequency. So, kumbaga, kung ang satellite ay nandito yung frequency niya at ang antena mo ay naka-tune sa kabilang side, kumbaga, magbanggit tayo ng network, halimbawa, yung antena mo naka-design for channel 2, ay mahihirapan kang sagapin ang channel 7, for example. O kaya naman, kung halimbawa, naka-design siya sa channel 13, paano mo sasagapin ang channel 2? So magkakaiba yung antena nila. So kung baga kaya yung mga antena natin sa TV dati ay mapapansin nyo, iba-iba yung haba, may maikli, pahaba ng pahaba. Oo. Yung mahahaba doon para sa mga channel 2, channel 5, channel 4, channel 7 at yung mga maiikli doon para sa channel 13, channel 23 and so on and so forth. So bawat haba ng antena na yun, may tinatamaan yun na channel. So, ganun siya din-design. So, pwede mong pagawa yun sa estudyante as an application. So, bukod doon, pwede mo rin itong gawin sa science club. For example, i-invite mo yung science club na sa isang taon, pwede kayong mag-design ng antenna and then ang culmination ng activity nyo ay sasagap kayo sa satellite. At mamaya, may mag-share sa atin si Ma'am Francesca at ito naman ay in-apply nila sa Girl Scouts. So yan, mga Girl Scouts, kayang-kaya ng Girl Scout, kayang-kaya rin natin yan. Okay, so next slide. Okay, so yun lang po. Bale, dito na po nagtatapos ang aking talk. Kung makikita nyo po dun sa lower left, may logo po dyan ng AMSAT Philippines. Yan po ay ang organization namin na special interest group ito na pinangungunahan ni Sir Ed Valdez. Pero this is an organization under a larger organization na tinatawag na Philippine Amateur Radio Association. So sila yung governing organization dito at pinangungunahan yun ni Ma'am Telma. Thank you po Ma'am Telma. Hello po. So yun, tungkol ito lahat sa radio communications. So kung sa tingin ninyo ay very interested kayo dito, ay pwede ko kayong i-assist sa kasama teachers community. Pwede tayong gumawa ng discussion doon para pwede nyo akong tanungin, sir, meron akong aluminum dito, pwede ba to? Pwede yan. Sir, meron ako ditong hanger. Ito lang nakayanan ko eh. Pwede ba to? Pwede yan. Susukatin lang natin ng tama and then bubuuin nyo into an antenna. Tapos, sir, may nakita ako sa Lazada. Pwede ba to? Pwede, pero kumuha ka muna ng lisensya kasi kapag binili mo yan ng walang lisensya ay hindi yan legal per se. So, kailangan mo siyang ilisensya. So yun lang po. Kung may interested po sa inyo, ngayon po yata ay hindi pa masyadong ganun ka 100% ang capacity ng NTC para mag-process ng lisensya. Kasi dati, kada Wednesday, pwede kang pumunta doon para kumuha ng lisensya. Ngayon po ay may iba ng mga pamamaraan. So, pwede kayong mag-coordinate with them kung paano kumuha ng lisensya. So, yun lang po. Muli po, kayo po ay binabati ko ng magandang hapon. Salamat po sa pakikinig at 73 po sa lahat. Hello po everyone, and thank you so much Sir Anthony for that wonderful and informative presentation po. I really enjoyed everything that you've shared, and I've learned also myself stuff about amateur radio satellites. Hello to everyone po. You can call me Francesca. Aside from having a Class B radio operator's license, I enjoy watching sci-fi movies, learning about astronomical objects like black holes, and reading on my Kindle.
MGSC ARC, or Manila Girl Scout Amateur Radio Club, and a club station of TX1 MGS, started in 2017 with a group of women adult volunteers and Girl Scout ages 10 to 21 years old. We also have some male Elmers, Mr. Hans Christian Chua, 4F1 XIH, a graduate of UP Diliman, and his father, Mr. Hannibal Chua, 4F1 DVD, who is our club trustee. Alongside with that, the club has notably accomplished establishing satellite communication too. Amateur satellite communications was introduced to us by Mr. Hans Chua, Mr. Leo Almazan DU3ZX, Mr. Percival Padilla DV1XWK, AMSAT President Mr. Eddie Valdez DU1EV, John Kyle Cortez DW9ILX, and of course, Mr. Anthony Urbano DU1AU. The club was founded by my grandma, Miss Linda Mason, with a Philippine call sign of DV1CDY and US call sign of W4LRM, to encourage and inspire young girls to pursue amateur radio as a hobby. Here are some photographs I included when I was fairly new to amateur radio. On the left with me is my grandma, teaching and guiding me on how to transmit. And on the right, we have a photograph of me and some Girl Scouts during an event. Here in our club, we actually participate in various amateur radio events, such as the International Friendship Exchange or INFEX DX contest, happening every February. And every October, we also support the Boy Scouts in Jamboree on the Air. In 2017, I flew to Japan and represented my club in a 2-day event, the Tokyo Ham Fair, organized by the Japanese Amateur Radio League. Here are some photographs presented during the event with some fellow Japanese amateur radio operators. We also join international contests like CQWW WPX, All DX contests, and on the left we have the 2018 IARU HF Championship, which my sisters, Noel Erica, 4G1BIK, and Noel Sophia, 4G1BIM, have also participated in as well. On the right was a photograph taken during the 2018 Hamvention in Cebu City, organized by the Philippine Amateur Radio Association. This is an event where me and my mother, Natasha Mison, 4I1BAT, met 4D9ONE, one of the senior citizens in the amateur radio community. In the upcoming slides, we have Tiara and Madel, Girl Scouts and radio enthusiasts who are short-wave listeners, since they still have yet to get their license, and because of that, they're only authorized to receive and not transmit. Clipped in these slides are voice recordings of the girls talking about their experience during the event of SSTV transmissions. Turning 11 this October 10, I just joined the Morse Code Beginners Training class last summer, taught by Tita Linda and Tita Tasha, Elmers of the MGSC Amateur Radio Club. The club gives training, support, and has been guiding me to amateur radio activities. I joined the AMSAT webinar last June following a satellite activity. I did not get any contact during my first try when I was outside of our house. The second time I tried, I got the last part of the image, but on my third, I finally got it! This time, I was at our rooftop. I remembered I got 2 images. I was so happy that day. My setup was simple. I just needed my phone and my handheld Cygnus radio. I placed my phone to the speaker of the radio and I was able to get the images. This activity was fun but was super nervous at the same time. It was not that hard. At first, you might not be able to get it, but the more time you spend on it, the more you get it. This intimidating but interesting. I think
If you are going to join or be in a hobby of amateur radio, you will need to learn and get used to the sound of the radio, and you need to learn how to be patient. You have to wait until you hear the sound from the other end. I'm Mariamada Ambegueras, 13 years old, grade 8 student from the University of the East Manila. I joined the Amateur Radio Week last year, 2020. MGSC Amateur Radio Club is where we learn to understand and read Morse code, how to talk confidently in club nut calls, and how to receive images from the satellite. I had a fun and kinda hard time receiving signals because it was a bit stormy in my place, so sometimes I can't reach the signal or I miss the signal. I only use a Yaesu FT65 in my phone. I just go outside of my house to receive the signal. It was exciting and sort of difficult. Just be ready and start 5 minutes in advance so you don't miss the signal. Now that you've heard Tiara and Madel's experience, I wanted to show you a handheld radio. Here is a Yaesu FT65 that Madel used, while Tiara, I think she used a Cygnus HD. As for my experience, I had quite a challenge in receiving signals from satellites. Staying up late at night, waiting for slow scans, television images, or SSTV images being transmitted with the high pitched beeping sounds are experiences which I would know be in my mind for a very long time. My setup, shown in the presentation, included an ICOM 2730A VHF UHF dual band mobile radio, and for the SSTV image decoder, I used Robot 36, an application which could be downloaded in the Google Play Store to decode through the detection of image audio signals transmitted by satellites during a given time frame. The first few moments, as I could remember, were very much full of thrill and excitement. I remember quickly putting my phone speaker, setting it next to the radio speaker, and waiting for the image to be decoded in the app. My first attempt wasn't a perfect one since the receiving conditions were quite poor at the time. So, of course, I felt a bit sad, but that didn't make me stop decoding more images. The experience in its entirety was fairly easy once you develop a system and get a hang of how the whole process works. From finding out the time of the transmission to even hearing the transmission itself, my impression was, wow, this is really easy to do. And I expected it to be harder, but no, it's something anyone can do once they learn it properly. These are diplomas and awards I received from the 2 amateur satellite activities I joined. All of these came from different countries like Indonesia, Russia, US, and others. A piece of advice I could actually give to everyone is to really not be afraid to show that you really want to learn. I noticed that there are some that do not feel confident in themselves or they don't know where to begin, and that's okay. We all start somewhere, and what's important is that we initiate, execute, and be consistent with the things we want to do. Amateur radio is a hobby that isn't known to everyone, but it is important, especially in fostering participation in space based endeavors and technological development here in the Philippines. This type of hobby is a great one to pursue because you don't need a strong STEM background to be able to receive signals from satellites, make it something everyone could do once they learn. Okay, thank you everyone for listening to my presentation. An amateur radio jargon we say is 7341 Alpha Alpha Yankee Francesca. Wow, ang cool, ang cool ng presentation ninyo. I'm sure maraming natutunan, ano, mga kasamahan natin dito sa Kasama Teachers Community. Sir Anthony, Miss Francesca. Francesca, right? Or Noel? Yes, but I normally go call by Francesca. Francesca, okay. Sir,
Anthony and Miss Francesca, nagdadagsaan na dito yung mga tanong. Marami-rami na rin yung mga tanong dito. Ibig sabihin talagang engaged yung mga participants natin ngayong hapon na ito sa webinar natin. Sir Anthony, ang call sign mo ba ay Delta Uniform 1 Anthony Urbano? Normally po, ang kwento kasi niyan, nung nagsisimula pa lang ako, random na letters lang yung nasa dulo. Kaya doon sa mga video na pinakita ko, medyo iba yung call sign na sinasabi. Pero nung naging class A ako, yun yung pinakahuling set of, may series of exams kasi. So pag nakapasa ka sa certain exam, tataas yung class mo hanggang sa maging ibig sabihin nun, mas marami kang pwedeng puntahan na frequencies. So kapag nasa pinakadulo na, yung pwede mo nang i-access lahat, pwede ka nang pumili ng call sign na gusto mo kung wala pang gumagamit nun. So ni-request ko yung Anthony Urbano, kaya letter A sa U yung dulo. I'm sure si Francesca match na match sa'yo. Oo nga. Oo. So, yun yung call sign ni Sir Anthony, Delta Uniform 1 Anthony Urbano. Parang ganon. Okay, sige. Narito ang unang tanong natin na manggagaling kay Ma'am Manolita Ramas Oligo. Sabi niya, can we talk to an astronaut in space using amateur radio satellite? I think your discussion has touched a bit on this earlier. Would you like to expound on it? So, can we talk to an astronaut in space using amateur radio satellite? Okay, pwede nating ipakita yung slide na kung saan nagbabato ng signal mula sa Pilipinas papunta sa Japan. So ang tanong ay kung pwede raw tayong kumausap sa astronaut. Hindi yan, yung sa taas pa. Yung may illustration ng mapa ng Pilipinas papunta sa para mas yan. Yan. Okay. So, pwede raw bang kausapin ng astronaut? So, the thing is, dalawang klase ng communication yung pwedeng mangyari. Yung una ay walang tao sa satellite, ibig sabihin na unmanned siya, drone siya, na magbabato ka ng signal tapos i-repeat niya yung signal. Pwede yon. Pero kung may nakasakay dun sa satellite, pwede niyang i-intercept yung signal mo at siya na mismo yung magsalita. So either way, gagana siya. So to answer the question, kung pwede, ay pwede po yun. Pwede natin kausapin ng astronaut using amateur radio equipment. Pwede po. Thank you, Sir Anthony. Francesca, would you like to add to that? Hello po. Yes, I definitely like to add to that question po. We can definitely talk to an astronaut in space using amateur radio satellite. It has something that I have yet to do, though I did buy an RTL SDR po, so that it will be possible in the future. But yes, it's very much possible for us to talk po. Sir Anthony, have you tried talking to an astronaut using amateur radio satellite? The thing is, kahit sino na may radyo ay kayang magbato ng signal papunta sa space station. The problem is, will they be available to talk to you? Kasi mahal ang oras nila doon. Pero may encounter ka na with one? Wala pa. Wala pa sa Pilipinas. At ang nangyayari kasi, pagdating sa Pilipinas, marami kasing illegal users sa Pilipinas. At I'm sure naririnig nila yung illegal users. And baka dahil dun, hindi nila tayo pinipick up. Kasi ang dami dito unlicensed, Sir Anthony. Unlicensed. Yung sino ba dito ang mahilig sumakay ng public utility na vehicle? Pinag-uusapan pa nila kung nasaan ng nanguhuling pulis. Ingat kayo dyan sa may bandang unahan. May nanghuhuli. So, may ganon. Yung iba naman sa kanila ay may lisensya, pero karamihan, walang lisensya. So, isa yun sa mga reason, masyadong madumi yung
airwaves natin na baka tinatamad na silang i-pick up. Kasi wala pang gumawa. Ang gumawa pa lang ay yung naikwento ko, sila Sir Leo, at yun ay dahil nag-schedule sila ng opportunity. Sumulat sila sa NASA at pinagbigyan sila. So nag-aabang yung astronaut. Nice. Okay, thank you, Sir Anthony. Thank you, Francesca. Before our next question, here's a comment from Miss Arlene Espejo. She says, good to know that we can communicate freely through our Philippine-owned Diwata 2 satellite. And here's the next question from Sir Ronel Gonzalez Bonita. Sabi niya, Sir Anthony, itong tanong na ito ay para sa iyo, Sir Anthony. Anong specific brand po raw ng two-way radios ang allowed ng NTC para makakuha ng lisensya? Sasagutin ko yan. Bale, ang kailangan nila ay may tinatawag kasing type approve. Ibig sabihin, ito yung type na ina-approve ng NTC. Hindi lahat na-approve so kapag bibili kayo, i-check nyo dun sa nagbebenta kung ito ba ay yung type na ina-approve. Ang reason dun ay may mga certain types na pag nag-transmit siya, hindi lang siya sa isang frequency nagtatransmit. Nagtatransmit siya all over the place. So ibig sabihin, madumi yung transmission niya, hindi siya well-regulated, kaya hindi siya ngayon malisensyahan ng NTC. So ang NTC ay may listahan yan ng mga radio na pwede mong, kumbaga pag pinuntahan mo yung NTC, magtanong ka sa kanila, pwede po ba tong radyo na to? Sila lang kasi ang pwedeng sumagot sa tanong na yan. So halimbawa, yung mga branded na radios, I'm sure pwedeng gamitin yon, pero I'd rather not say kung anong specific na radio. Basta i-check nyo with NTC kasi pupunta pa rin naman kayo dun pupunta pa rin kayo dun to ask, pwede ba tong radio na to? Kasi kailangan nyo ng permit for that. Okay. Ayan. Gusto nyo ng specific brand? O sige, ang recommended ko ay for example, Yaesu. Ang spelling dun ay Yaesu. Yaesu. Isa yon. Japanese brand dyan. Pwede rin Kenwood. Pwede rin Motorola. So, well actually, any branded radio, nagko-comply sila. Pero pag mga hindi ganun ka-branded, yung mga medyo parang kakaibang brand, baka hindi pa sila nagko-comply. So, baka sayang yung bili mo. So, make sure na may brand yung bibilin mo. So may compliance din pala, no? Kailangan na may compliance din. Usually, ano yung mga bagay-bagay na dinidisallow or na hindi allowed ng NTC? Halimbawa, kapag yung radio na ito ay kaya niyang magpatunog ng busina, ng wangwang, halimbawa, may mga radio kasi na kapag pinindot mo yung isang pindutan, tutunog siya ng wangwang, wang 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 wang. Instead na voice lang yung naparinig mo, nagwawangwang siya sa paligid. So, yung mga ganong klaseng radio, while maganda siya na laruan, hindi siya ina-approve. Kasi once na na-approve yun at pinindot mo yun, para kang nan-jam, para kang jammer niyan. So, kaya hindi siya ina-allow. Okay. So, here are two questions. Thank you, Sir Anthony. Here are two questions from again from Ma'am Manolita Ramas Oligo. I think you've touched on this earlier. What is a transponder in a satellite and why is it used? Ang follow-up question niya ay, how many transponders are there in a satellite? Okay, ang ibig sabihin lang kasi ng transponder is a device that responds to your transmission. So, ginagamit siya, halimbawa, ginagamit siya as a way to react sa transmission mo. So, kapag nag-send ka, magre-reply siya. So, yung mismong satellite, transponder siya. Siya. So, ilang transponder ba meron? Normally, at least one. Pero may mga iba pang module ang satellite na hindi natin pwedeng i-access. For example, yung Diwata 2 satellite, while may dala siyang amateur radio unit, meron din siyang mga iba pang frequencies na dala na ang pwede lang umaccess ay yung mga yung mga gumawa ng satellite na hindi na siya for public use. So, transponder pa rin yun, pero iba na yung gagamit. Okay, thank you, Sir Anthony. Our next question is from Ma'am Nene Simon. And this question is, again for you, Sir Anthony. Pero if there's anything that you'd like to add after Sir Anthony, Miss Francesca, please do so.
radio waves can be reflected by the ionosphere, sabi niya. What frequency range are you using for the amateur radio satellite? So ang sinasabi dito ni Miss Nene Season ay tungkol sa behavior ng atmosphere natin. Sa atmosphere kasi natin, yung pinaka-topmost layer, tinatamaan niya ng solar wind galing sa araw. At dahil doon, yung gases, instead na buo sila na gas, nagiging ions sila. So as ions, may capacity sila na mag-reflect ng signals. And in fact, ginagawa yan natin sa amateur radio. Hindi tayo gagamit ng satellite. Ang gagamitin natin ay yung ionosphere. So instead na satellite, atmosphere, magbabato ka ng signal tapos bababa siya. Pero yung signal na yun ay ang pwede lang niyang i-bounce ay certain frequencies na tinatawag natin na mga nasa low end ng spectrum. Ito yung mga mabababang frequencies, mga 7 megahertz, 8 megahertz, 9, 14 megahertz. Baga, mga nasa dulo. Ang ginagamit natin for satellites ay yung mga nasa kabilang side. Instead na 7, nasa 145. Instead na 14 megahertz, nasa 400 plus. So, kumbaga, ito yung mga frequencies na hindi na kayang i-reflect ng ionosphere. So, pinapakinabangan natin sila for another, in another way, which is para maka-transmit ng signal sa satellites. Imagine niyo kung yung ionosphere natin ay hindi siya nagpapatagos ng radio waves ng kahit anong frequency, edi wala tayong communication outside the Earth. Hanggang loob lang kasi may nakasaklob sa'yo na ionosphere eh. So, buti na lang, ang ionosphere natin ay nagre-reflect ng certain frequency pero nagpa-pass through ng certain frequencies. So yun. So ang tawag po dun sa bands na yun ay for example VHF, UHF and many other bands. So pwede niyo pong i-google lahat 'yan. Miss Francesca? Hello po. Actually, I don't really have anything else to add. I think Sir Anthony has already explained po, especially with the different. Sorry, if I may. Yes, it's the one though. The frequency ranges. He already explained po kasi all the ranges. There are specific type of ranges po that are here for amateur radio communication po. So. Okay, thank you to both of you. For this webinar, now we're also being joined by students and teachers of Christian Colleges of Southeast Asia. Good afternoon to all of you at Christian Colleges of Southeast Asia. From 9 Whiskey 8 Victor Whiskey, congratulations daw. At meron siyang thumbs up react sign. Okay, here's another question from Ma'am Nene Simon. What are the challenges we need to overcome to implement the amateur radio satellite in distance learning for remote areas? Thanks. Are we already doing this? Ganito po kasi yan. Bale, ang spirit kasi nitong pag-allow for civilians to use the radio frequencies is for experimentation. So, ang main purpose nung band na ito, kaya ito inopen for civilian use, is for us to design radio equipment, design antennas, para yung society ay ready na merong trained individuals in case of emergency na sila yung, kumbaga, magpapatuloy ng communication kapag lahat ng infrastructure natin sa baba ay hindi accessible at the time of the emergency. For example, nagkaroon ng the big one. So, kapag nagkaroon ng the big one, mawa-wipe out yung mga infrastructure natin. Paano ka ngayon tatawag sa cellphone? Paano ka ngayon tatawag paano ka magvo-Viber call? Walang internet, walang kuryente. So, pero kung may radio ka, tatagos 'yon. So, it's an opportunity for us to train. So, hindi talaga siya dinesign for distance learning or remote learning. There are other ways to address that. For example, yung DepEd TV. So it's the transmission pa rin yun, pero television. So, ganun yung pag-address doon. Which is an entirely different matter. So kumbaga, we must understand na kumbaga experimentation ang kanyang goal. Yan.
Ayan, thank you Sir Anthony. Ano? So, hindi siya nakadesenyo ano, para sa ganung purpose. Okay. Oo, iba yung goals. Iba Hindi yung aligned. goal niya. Okay, right. Okay. Humihingi ng clarification si Ma'am Manolita Ramas Oligo. Ano? Sabi niya, what is microsatellite Diwata 1 and 2 and nanosatellite Maya 1? What's in the name, Okay. Sir Anthony, Miss Francesca? Sige, ako na lang sasagot nito, Sir Mike. Tungkol sa mga Diwata satellites natin, saka mga nano satellites, pag sinabi kasing microsatellite, medyo malaki siya, sinlaki siya ng washing machine. Imagine nyo ba yung washing machine? So, ganun kalaki yung satellite. Pag sinabing nano satellite, ibig sabihin nano, napakaliit. Sinlaki lang siya ng Rubik's Cube. Ganito lang siya kalaki. Yan, ganyan. So, nano satellite, micro satellite. Na-imagine nyo ba? Malaki versus maliit. So, itong mga satellite na to, technology demonstration satellites ito. Ginawa sila to demonstrate our capacity to send satellites in space. So, ang purpose nito ay para nga matutunan natin how to do it para eventually to prepare us for the bigger satellites na ila-launch natin. And actually, ila-launch na nga natin later yung mas malalaki pang satellites. At pwede nyo i-check ang page ng Stamina for Space o kaya ng Philippine Space Agency para malaman nyo pa kung ano yung mga satellites na ila-launch ng Pilipinas. Ayan, thank you Sir Anthony. May comment dito from Sir Abdel Rahim Abdullah. Sabi niya, parang Andy Load. Siguro ito reaction niya ito sa napanood niyang video mo kanina. Parang Andy Load na pwedeng tumawag daw via radio. He's watching from Zamboanga City while doing online class daw. Here's another feedback from Sir Ruben Verdida. Salamat sa do-it-yourself, Sir Anthony raw. Sana maturuan daw sila. Ayan. Kakatuwa dun, you spent only 300 pesos pero commercially, parang, nabanggit mo ba, 15,000? Yes, tama wow, yun. Ganun ang nga laki yung ng presyo difference na dun, Oo. So sana raw maturuan mo sila, sina Sir Ruben Verdida. Sa Nag-offer kasama, naman, doon tayo mag-usap. Nag-offer ka naman, Sir Anthony, na kung gusto nila, mag-umpisa sila ng discussion sa kasama teachers community. Gawa tayo ng discussion sa loob ng website ng kasama. Right. Ayan. So yun, Sir Ruben. Antabayanan niyo po ang discussion na yan. Okay. Here's from 4I1 Bravo Alpha Tango of the Manila Girl Scout Amateur Radio Club with club station Delta X-Ray 1 Mike Golf Shera. Kilala mo sila, Miss Francesca? They're listening daw. Yes po, Kilala mo actually, sila? 4NU1 BAT po is actually my mother po. Hi po, Mom. Talaga? Hello po sa inyo dyan. Good afternoon po. Thank you po for joining us this afternoon. Okay, so here's another feedback from Miss Ivy Cobilia. Helpful daw ito for our students and mentors alike. Ayan. Thank you po for tuning in. Here's a question from Miss Jessa May Pedros Allard. What is the difference of that code, this is code 73, from the 10 other codes? Okay, alam ko yung sinasabi niya. Marami kasing codes, hindi lang yung Q codes. Meron ding mga, ito kasing codes na to, dinevelop to for a certain group of people. So for example, itong Q codes, sa amateur radio enthusiasts ito, meron din kasing 10 codes na tinatawag. Ito naman ay yung sa commercial usage ng radio. Ibig sabihin ay organizations sila na nag-apply to get a permit para magamit nila yung radio. So iba naman ang goal nila. For example, search and rescue. Hindi siya experimentation. May another application sila. Gumagamit sila ng different codes for that. At ang isa sa mga popular ay yung 10 codes. So maganda na maintindihan natin na yung mga codes na ito ay actually convention lang ito. Pwede mong i-look up ano ba ibig sabihin ng 10, ano ba yung mga 10 codes na ito? Ano ba yung mga Q codes na ito? So wala naman akong masyadong comment tungkol dito.
Pero ang difference nila ay yung group of people na gumagamit. In fact, pwede kang gumawa ng sarili mong code. Pag sinabi kong halimbawa, mag 1, 2, 3 na tayo, ano ba ibig sabihin nun? Sir Mike, hulaan mo nga. Code rin yun. So, ganun. 1, 2, 3. Gusto ko lang 1, 2, 3. So, Pero ano ibig sabihin nun? Kung halimbawa, ano yung mga yun? May mga ibig sabihin ba yun? Like 1, 2, 3? Meron yan. Hindi, halimbawa sa mga pulis, halimbawa, may certain codes sila kung ang nangyayari ay robbery, kung ang nangyayari ay krimen, ongoing na krimen, kung peaceful, may certain codes sila para doon. At yung codes na yun ay pwedeng i-share nila sa atin at pwedeng sikreto rin. Yung mga FX natin, may code rin sila. Pag sinabing pasa load, ibig sabihin nun ay ipapasa ka na sa kabilang FX. Ganun yun. Pag sinabi nilang ganito, may ibig sabihin yun. So codes are just parang kodigo, listahan ng mga secret messages na kapag nalaman na ng iba ay hindi na siya secret. May isang popular na 10 codes, yung code na yun ay 10-4, 10-4. Dahil sa listahan, number 10 siya, -4. At ang ibig sabihin na ay okay, 10-4, okay. So, ginagamit yun ng certain group of people. Pero sa amateur radio in general, we do not promote yung codes na hindi alam ang meaning. Kasi ang idea kasi sa amateur radio, the privilege is given to you for free. So dapat, kung ano man yung transaction na gagawin mo, kung ano man yung transmission na gagawin mo, dapat kaya siyang i-decode ng iba. In fact, kahit pa nga yung mga satellite transmission, kaya siyang i-decode. So how much more yung mga codes na ginawa lang ng tao. So, the point is, pag gagamit ka ng radio, dinidiscourage yung paggamit ng, for example, hindi ako familiar sa 10 codes kasi hindi ko yan ginagamit. Kasi hindi yan masyadong ginagamit sa amateur radio. Kasi yung meaning niyan ay hindi masyadong hindi masyadong familiar yung mga tao. So kung gagamit ka ng code, make sure na yung code na yon familiar yung mga tao doon. So ang familiar yung mga tao sa amateur radio ay Q codes. So halimbawa 73 yan. Actually 73 lang ang alam ko. Hindi ko alam yung ibang codes. Pero ilang numbers dapat ang nasa code, Sir Anthony? Ano yon? Ilang numbers dapat ang nasa isang code? Pwedeng 5 numbers, ganyan, or hindi, digits? Wala siyang kumbaga limit or walang requirement. What it simply means is para mas mabilis yung usapan, mag-agree tayo na when I say this, it means like that. Parang gano'n. Okay. So, kumbaga, may difference, yes, pero depende sa gumagamit. Depende sa gumagamit. Thank you. Is it okay if I could add as well? Sige, Miss Francesca, sure. Go ahead. Hi, Jessame. She's actually my friend po. Hello. Thank you for asking that question. And I also wanted to just answer that as well. I think po yung the 10 codes is basically kind of for like a shorter range, like CB radio, citizen band type po. So that's shorter coverage. And then I think po amateur radio is meant for long distance. I'm aware po that my Lola and my father also started as well on CB radio. And actually the code 73 specifically is actually from like the Phillips code, which is from the era of telegraphs, just to speed up transmission po of common messages by mapping them to numbers. So ayan po, I just wanted to add that to the answer po. Thank you, Miss Francesca. We have here a series of questions from Ma'am Manolita Ramos Oligo. Her first, I think tanong niya, what information does the International Space Station collect? Sige, ito muna. How noisy is it on the International Space Station? Kung ang tinutukoy natin na noisy ay noisy as in audio environment, I don't think medyo noisy doon dahil wala namang masyadong ingay na na-generate yung satellite. Siguro maririnig mo doon yung lakad nila, usapan nila, ganun. Pero kung sasarado niya yung pinto at kakausapin ka niya sa radio, wala kang maririnig na noise other than yung nasa kwarto. So ganun lang siya. Or kung yung noise naman na tinutukoy ni ma'am ay noise na radio noise, malinis ba yung signal nila o hindi? Malinis po ang signal nila, malakas silang mag-transmit.
at rinig na rinig po siya sa baba. May specific frequency ba ang space station? Meron po, meron. Published po siya pero hindi ko kabisado yung frequency. Pwede natin i-Google. Ang iniisip ko pag mga ganitong tanong, ano yan parang may phone number ba si Sir Anthony? Hindi ko memorized Paki-Google na lang. So, ganun po. Lahat po yan So, published specific sa yun. internet. So specific yon to the space station. Yes, sa space station. Pero ganito kasi sa amateur radio, walang may-ari ng frequency. Ibig sabihin, pag ginamit mo tong frequency na to, pwedeng gamitin niya ng kahit sino na may license. Pero walang nagmamay-ari ng frequency. Kumbaga, let's just agree na dito tayo mag-usap and then pagtapos na kayong umusap, sasabihin nyo, okay, this frequency is clear, pwede nang gamitin ng iba. Ganun. Okay, another question from Mama Nolita. How accurate po raw ba ang mga satellites natin? How accurate are satellites? I think ang tinutukoy ni Ma'am dito ay yung nabanggit ko na satellite beacon. Yung beacon mula sa baba na ibabato mo sa satellite. Bale, yung accuracy ng satellite ay depende sa accuracy ng cellphone mo. Kung yung cellphone mo ay maganda yung pagka-lock niya ng GPS niya, alam niya yung coordinates niya, latitude, longitude, yun lang din ang ibabato niya sa satellite at yun lang din yung ipa-plot ng satellite kapag nag-transmit siya ng signal. So depende yun sa cellphone. Normally for exercises na kagaya nito, hindi natin nilalagay yung actual na location natin. In fact, merong settings sa cellphone na ilalagay mo na maglagay ka ng certain plus or minus. So halimbawa, kung dito yung bahay mo, maglalagay siya ng radius na at random, isa-select niya yung location na yon para hindi man naman ma-reveal yung lugar ng bahay mo. Kasi parang kung nag-experiment ka lang, ayaw mo rin namang i-disclose kung saan ka nakatira. Di ba? So parang ganun siya. Nice. Thank you. Here's a comment from Ma'am Jemima Estabilio. Sabi niya, very interested daw siya in knowing more about radio communication. And she's also interested daw in conducting activities related to this para sa kanilang special science class. Invite natin si Ma'am Jemima, Sir Anthony, para mag-start din ng discussion sa kasama teachers community. Ayan, Ma'am Jemima, please visit us. Please visit our Kasama Teachers website and you may start a discussion there. Yes, gawa tayo ng discussion doon. Actually, bawat isa na gusto ay pwedeng doon na sa discussion na yon, tapos doon ko na kayo sasagutin ng mga very specific questions. Kasi I'm sure ang pinaka-hindrance dito ay yung pagbili ng equipment at saka yung paggawa ng antena. Pero kung nagawa naman nila Ma'am Francesca, I'm sure magagawa rin po yan nila Ma'am Estrabillo. Okay, ito. Itong tanong nito ay mula kay Sir Rizalen Dumas. Tanong niya, pwede pa raw bang i-activate yung expired na license na niya? His Delta Yankee 1, Uniform November Whiskey. Okay, yung mga tanong na NTC na to, subukan natin sagutin. Bale, yung NTC kasi, bibigyan kanya ng license. So, binigyan niya ako ng license, binigyan ng license si Ma'am Francesca. Pero kailangan mo siyang i-renew every 2 to 3 years. Depende sa validity ng license mo. Ngayon, kung hindi mo siya na-renew, within 5 years, pagbibigyan ka ng NTC na balikan yung call sign mo. Kumbaga, babayad ka lang ng penalty. Pero kung beyond 5 years, i-assume nila na hindi ka na interested. 5 years na matagal na So, papagamit nila ngayon yung license na yan to someone else. For example, may isang tao na very interested sa UNW kasi yung pangalan niya ay nagsisimula sa U, ang middle name niya ay N at ang apelyido niya ay W. Uunahan ka niyan, kukunin niyan yung call sign na yan at wala kang magagawa to stop it. So, kapag ibinigay na siya ng NTC. So ngayon, hanggat hindi pa siya binibigay ng NTC at baka hindi natin pwedeng i-assume na hindi pa, no? So kailangan mong pumunta sa NTC at itanong mo kung naipamigay na ba yan kasi kung hindi pa napapamigay, pwede mo pang i-request yan. Pero yung keyword doon ay request. Hihingin mo, ipapakisuyo mo kasi normally talaga hindi dapat hindi nakakapili. Normally hindi nakakapili. Random na ibinibigay yung call sign. So kung parang pag ni-request mo kasi yan, nag-apply ka ulit.
para kang nag-request eh. Parang unfair yun sa iba. Kaya ibibigay niya sa'yo, random ulit. Pero kung papatunayan mo sa kanila na may mga valid reasons ka at siguro kung halimbawa ma-convince mo sila, ibibigay nila yan sa'yo. Kasi may mga nangyari na yan before na binibigay naman. Thank you, Sir Anthony. Class A ka, Sir Anthony, ano? Pag Class B ba, nakaka-request din ba ng ganitong code, call sign? Pwede naman po actually kahit anong class pwedeng mag-request. Kailangan mo lang i-justify. So para lang ma-appreciate natin kung gaano kahirap mag-request ng call sign, regardless kung ano pang call sign yan, pang-apat na request ko po bago ako na-approve. Baka nakulitan na sila sa akin. Kaya nila ako in-approve. Ikaw na naman, Sir Anthony. Pang-apat mo na to. Sige na nga, i-approve na kita. So request lang ng request. Baka ma-approve. So, Miss Francesca, did you request your call sign? For India 1 Alpha Alpha Yankee po, my call sign, no po, I did not request it po. Okay, so randomly given lang to you or assigned to you? Yes Okay. po, it was randomly given po. Okay. Thank you. May mga kasamahan tayo from Tondo, Manila 73, the Delta, Whiskey 1, Sierra, Victor, November. Kilala mo sila, Francesca? Yes po, sounds familiar po, DW1 SVN po. Hello po. Okay. Sige. si Sir James ata. Okay, here's another comment from Miss Arlene Espejo. Interested daw siya to learn more about shortwave radio use, which she finds very useful, especially in case of emergency. Here's a question from Sir Lee for Sir Anthony. What mobile can be used to decode SSTV images? Okay, so gumamit ng term si Sir doon, ano daw mobile. Ang ibig niyang sabihin diyan ay ano daw radio na kinakabit sa sasakyan, mobile radio kasi usually ang tawag natin dito ay handheld transceiver. May version nito na sinasalpak sa sasakyan, mas malaki 'yon. So, anong klaseng mobile transceiver daw ang pwedeng gamitin to decode SSTV images? So, ang requirement to decode SSTV images ay any radio na kayang mag-tune in sa VHF signal 145.8. So basically almost lahat ng mobile transceivers ay pwede. Almost lahat. Hindi ko masabing 100% kasi baka may gumawa somewhere na palpak hindi niya magamit. So hindi natin ma-rule out yung possibility na yun. Pero almost lahat. Okay. Thank you, Sir Anthony. Here's a good comment from Sir Fernandez, Gilbert. Sabi niya, hopefully school DRRM magkaroon daw ng two-way radio. Here's an invite from Sir Pepito Casaigan. Kung halimbawa gusto namin maging activities orientation, ulitin ko, kung halimbawa gusto namin maging activities or orientation, ang kahalintulad siguro ng webinar na ito, paano raw kayo makontact? Okay. Well, since we're doing this through Kasama Teachers Community, so I strongly suggest na idaan natin through Kasama. So I think ang naisip kong pwedeng gawin dito ay mag-open tayo ng discussion or parang group chat doon or parang thread kung saan doon lahat ng queries para hindi ko kayo iisa-isahin. Sabay-sabay tayo doon. Kumbaga, magkakaroon tayo ng isang group doon na lahat tayo, ang goal ay ma-establish ito sa school nyo. And malay natin, in the future, ay kayo na yung ma-feature sa mga ganitong webinars. Si Sir Pepito, pakinggan natin ang kanyang experience. Parang ganon. So, nagawa namin ito sa Manila Girl Scout. Nagawa rin ito sa iba pa na mga group. At I'm sure magagawa rin natin ito sa class. Kung may very interested na mag-oversee. Tanong ni Sir Jabez Loquias, may favorite code daw ba kayo, Sir Anthony, kagaya ng 73? Well, actually, ang favorite code ko ay tawag dito, hindi siya code phrase siya, phrase. 73 and mabuhay. Yan kasi yung parati kong naririnig kapag, ito kasing mga amateur radio enthusiasts na ito, gabi-gabi,
may tinatawag na net call. Sinisimulate namin ang emergency kung saan ay may station, for example, ako magtatawag ako, sinong mga nakakarinig sa akin, mag-usap tayo. Hi, I'm Anthony, nandito ako sa Bacoor. Hi, I'm Sir Mike, nandito ako sa Quezon City. So parang nag-check-in ka. Yung process ng pag-contact doon sa nagsasalita, tapos mag-uusap kayo kung nasan kayo, kumusta ang signal, nag-check-in ka. So every time na natatapos yung usapan, sinasabi nila 73 and mabuhay. So halos na-memorize ko na yun. So kung may paborito akong message, ayun, 73 and mabuhay. Alam yun ng mga amateur radio enthusiasts. Napapangiti si Miss Francesca. Miss Francesca, do you also sign in at 73 and mabuhay? Yes po, I actually use 73 and mabuhay po at the end. You use it, okay. Yes po. Okay. Any other favorite codes? I know I'm aware that there's also an 88, which means loves and kisses, but that's probably for people who have affectionate parties. Yes. Okay. And I think there also is 33 for ladies or Girl Scouts as well. So I also Okay, thank you, Miss Francesca. Thank you, Sir Anthony. Ito tanong ni Ma'am Neriza Lakmi, sabi niya, Borge. Sabi niya, di ba bawal ang paggamit ng radyo? Now ba allowed na? Kasi baka maka-intercept siya ng mga communications ng mga law enforcers kasi naalala raw niya nung teenager siya, uso yung nung wala pang cellphone at saka beeper. Yun. Parang may nabanggit ka kanina, Sir Anthony, tungkol dito kung bakit kakailanganin mo ng license. Okay, so yung paggamit ng radio, hindi siya bawal kapag meron kang lisensya. Okay, so isa na yon. At yung lisensya na yon ay ang kasama sa privilege nun ay magamit mo yung radio at makapag-transmit ka ng signal. Dahil nga binigay sa iyo yun for free, dapat ay hindi coded yung message mo. Ibig sabihin dapat anyone ay kaya siyang intindihin. So, yun ay para sa amateur radio na band. Yun para yun sa mga civilians. Pagdating sa military at sa police, ang mga transmission nila ay encoded. Ibig sabihin, kahit ma-receive mo yung signals nila, ay good luck, hindi mo yun basta-basta ma-decode unless gagayahin mo yung sa pelikula na kukuha ka ng radyo nila at yun ang gagamitin mo pang spy sa kanila. At good luck kung paano mo gagawin yun. Hindi ganun kadaling mag-decode ng message ng iba kapag yung message na yon ay encoded ng security features. May security features po. Kung ngayon naririnig niyo yung voice ko, kapag encoded ang signal, hindi voice ang maririnig mo. Either parang ganon o kaya parang ganon. Hindi siya intelligible. So kahit ma-intercept nila, hindi nila ma-decode basta-basta. Yan. Okay. Thank you, Sir Anthony. Mabuhay daw, Sir Anthony and Miss Francesca from Delta X-Ray 8 Foxtrot Alfa Romeo. Kilala mo siya, Sir Anthony? Hindi ako sure. Minsan kasi na-meet ko na sila sa group chat, minsan sa radio. Baka pag nabusesan ko, pero hindi ko kabisado lahat. Okay. Kabisado. And here's a question for for Miss Francesca from Lee ZRC. What merit badge po do we get in scouting after a successful satellite contact? Okay, thank merit you. Badge daw. Thank you po for that question. I think for Girl Scouts po, we do have ham radio badge. It just depends po in your council or in your troop. However, in my group po, we are still thinking about it, or what we could give, possibly maybe a pin or something like that po. Pero yes, it varies po between the council or the troop po. Thank you, Miss Francesca. And here's a comment from Miss Marivic Rosales. Hello, Ma'am Mavic at saka sa mga estudyante mo. Mahalaga po pala talaga na magkaroon ng radio, ICOM tawag namin dati, ang Schools for SDRRM. Okay, so ayun. Komento ito sa kahalagahan daw ng pagkakaroon ng radio ICOM.
Okay, here's a question from Sir Joseph Espinas, and this question is for Miss Francesca. Miss Francesca, being exposed to this field or topic at a very young age, being encouraged by the people around you, particularly your grandma, I just want to ask, how would you encourage or pick the interest of other people around your age or even younger to go ahead and do ARS? Okay, thank you for that question, EJ. Hi, EJ. Actually, I think because I am in this field at a young age and I'm engaged here in this club and even our club, we hold orientations to amateur radio. I think because of that, being able to initiate these projects, it already encourages other girls. I mean, I already presented for in my presentation, Tiara. She's quite young and she already was able to decode in an SSTV image. So I think because of these ongoing projects po that in this club po, I think it really encourages our sparks interest with other people and especially girls in the STEM field po. Thank you, Miss Francesca. Here's another question for you, from uh, sandali. Okay, also from Sir Joseph Espinas. Sabi niya, what challenges have you experienced in using ARS which you believe or consider as an important learning opportunity that led you to your achievements and experiences? Okay, thank you for that question again, EJ. And definitely a big challenge in amateur radio for me personally is communication. This is where we learn how to be confident in ourselves to transmit these messages through amateur radio by talking on the air. And I feel like that's a very important learning opportunity to learn how to communicate properly and comprehensively. And it most likely led to where I am right now, being able to give my experience through this talk, through this webinar, to be able to communicate clearly po. So I think that's definitely a challenge that I've experienced in amateur radio po. Okay, thank you so much, Miss Francesca. One last question from Ma'am Manolita Ramos Oligo. Let me just read this question. NASA warns of hazardous asteroid that is closing in on Earth today on fall equinox 2021. Why did NASA plan to slam the DART spacecraft into an asteroid? How do satellites detect and protect Earth from asteroids? Your thoughts? Sasagutin ko ba to, sir? Okay, so Sir bago ko Anthony? to sagutin, tinignan ko yung call sign na sinasabi nyo kanina. Yes, bago ko to sagutin, tinignan ko yung call sign na sinasabi nyo at kakilala ko pala to si Sir Lee, Delta Oo, Victor si 8, Sir Lee. Oo. Bravo Victor Kilo. Si Yeah. Sir Lee, kakilala ko to. Na-meet ko na to sa Maynila. Pinadala siya ng school niya dito. Tapos nag-usap kami. Habang nag-usap kami, nasa harapan namin yung model ng Diwata 2 satellite. So yun. So hi Nice. Sir Lee. Sensya na hindi ko na-recognize agad. So anyway, sabi daw na NASA warns. Hindi ko sure kung yung info ni Ma'am, pero assuming na tama itong info na to na meron daw hazardous na asteroid na paparating ng 2021. Ano kaya ibig sabihin nito na sinasabi niya dito na may satellite daw na inislam sa asteroid? Why did NASA plans? Ang problema kasi sa ganitong mga tanong, i-accept muna natin ito as valid, pero hindi ko masasabi kung how valid is this. Talaga bang plano ng NASA na islam yung kumbaga spacecraft sa asteroid? We don't know. Talaga bang may hazardous na information? We don't know. Assuming na this is correct, ang NASA kasi minomonitor nila ang sky. Pero napakalaki ng sky para ma-monitor natin lahat. So every once in a while may makikita tayo na parang news na sinasabi na may paparating na asteroid. Pero actually hindi naman sila ganun kalapit sa atin. Malayo pa rin siya, hindi naman tayo tatamaan nun. Kasi kung tatamaan tayo, hindi ko alam kung ibabalita nila yun, Baka secret muna tapos saka lang i-announce. Hindi natin alam. Ang gina-clarify ko dito ay we really don't know. We really don't know, ha? So, paano ba natin, sasagutin ko na lang yung nasa dulo. How do satellites detect and protect Earth from asteroids?
Well, actually, hindi nila tayo mapoprotektahan. Hindi naman nakahilera ang satellites para siya yung tatamaan ng asteroid. Tapos kung tamaan man siya ng asteroid, mawawasak lang yung satellite. Dediretso pa lang din yung asteroid. So doon na lang tayo sa how do we detect asteroids. So doon tayo sa mas realistic, okay? Ang pagde-detect po ng asteroid ay wala sa satellites, okay? Nasa ability ng observer to see. Halimbawa, may nakita kang star. Nakikita mo yung star ngayon sa malayo. O halimbawa, yung ilaw na yan, sa likod ko may ilaw. Ayan, nakikita yung ilaw na yan sa likod ko, kunwari star yan. Paano natin na-detect yung asteroid? Kapag yung asteroid ay dumaan sa harap ng star, mawawalan suddenly ng ilaw yung star. And that's the time na ma-detect natin yung asteroid. So, ganun natin sila na-detect. Masyado kasing maliliit ang asteroids para makita natin may mga malalaking asteroids. Pero yung maliliit na asteroids, especially yung asteroids na wala sa malapit sa atin, ganun siya na-detect. So, hindi ko alam kung totoo na may hazardous asteroids na paparating. Pero kasi even the word hazardous is questionable. How hazardous is it? Hazardous ba siya in terms of what? Will it affect us on Earth? Ganun bang kasing hazard? Or is it within a certain range? Kasi ang NASA, mahilig yan na maglagay ng parang certain bracket ng distance. Pag nakarating siya sa ganitong distance, separation from Earth, tatawagin natin siyang near-Earth orbit asteroid. Kapag mas malapit pa, siguro something else. So yun lang ang input ko tungkol dito. So again, assuming na tama ito, hindi ako sure kung anong reason ba't nila gustong ibagsak sa asteroid. There's one way siguro, baka gusto nilang makita yung pagbagsak para makita nila kung matibay yung asteroid, kung hindi matibay yung asteroid, kung ano ang properties ng asteroid. That's one way. Other than that, it will be speculation na siya on our end, and we do not want that. Ayun. Thank you so much, Sir Anthony. Maraming salamat, Sir Anthony and Miss Francesca, for the many insights that we've learned from you today. Maraming salamat sa mahusay na pagsagot nyo sa mga tanong